Welcome sa panibago na naman tutorial sa Godot. And this time, ang gagawin natin ay isang Metroidvania or 2D platformer. Parang mga Castlevania, Mario, Rayman. Yan, yung mga uri ng mga Metroidvania na gagawin natin. So, let's create a new project file but make sure na ang gamit natin ay si Godot 4.2. Alright, para hindi kayo malito. Kasi may bago nang labas si Godot 4.3. Ang gagamitin natin ay 4.2. So, let's create a new project. Papangalanan ko itong Metroidvania. Okay? So, kailangan mong ilagay kung saan natin ilalagay yung project natin. So, I created a folder here. Yan, sa drive D ko, Metroidvania. Select ko yan, dyan ko siya ilalabas. So, forward plus, version meta control, wala. Di naman tayo gagamit ng Git. So, let's create. Okay. Alright, sa ating description ng video natin, may makukita kayo dong download link kung saan mada-download nyo yung assets na gagamitin natin sa project na to. So, i-download nyo lang yon. So, pag na-download nyo na, this one, copy nyo lang, i-paste nyo doon sa mismo root folder natin. Yun, sa Metroidvania, yung dinownload nyo yung file mula sa description. Extract nyo lang. Okay? Then, delete nyo yung extraction. Gawin nyo ito, pangalanan nyo asset folder. Alright? So, mapapansin mo dito, magkakaroon tayo asset folder. Ulitin ko lang, maliit na letter nga lang pala. Ayan, para tayo dito. Okay, so may assets folder tayo. Ay, na doble. Check na natin. Doble siya. So, kunin natin to. Place natin. Ayan, para pag-trigger natin yung folder structure, ayan, asset. Ayan siya nandito. Okay, so, that's the first thing na kailangan natin gawin is set up natin yung asset natin. Now, ayusin naman natin yung tile map na gagamitin natin. Okay? Okay, so ang gagawin natin ngayon is aayusin natin yung pinaka-stage na gagamitin natin dito sa Godot or dun sa laro sa Metroidvania. So, ang gagawin natin dito is gagawa tayo ng bagong node. Pangalanan natin tong node 2D. Okay? Tapos dito sa root folder natin, gagawa tayo ng bagong folder. Pangalanan natin tong game folder. Sa loob ng game folder, gagawa pa tayo ng isa pang folder. Pangalanan natin tong main. So, sa loob ng game, meron pang main folder. Ito yung magko-contain ng pinaka-main stage or main scene natin. Alright? So, itong Node2D, pangalanan din natin to na main kasi siya yung magre-represent ng mismong stage. So, tandaan nyo, main is the stage. Next thing na gagawin natin, punta tayong project settings. Kasi yung rendering nito is medyo pangit. Ang gagawin natin is ini-nearest nyo to, yung rendering. Para lahat ng ilalagay natin na asset, maganda yung pagkalabas niya. Okay. Now, dito sa main, ang gagawin natin is mag-add tayo ng panibagong child node wherein gagamit tayo ng tinatawag na tile map. Alright? Si tile map is a collection siya ng tiles. May siya yung nagmamanage yung mga tiles natin. So, para mas madaling maintindihan, kung titignan natin dito sa drive D, kung saan natin nilagay yung saan ba yun? Dito sa assets natin. Makikita mo dito sa assets. Ito, ano yung tile map. Sa assets natin, meron ditong tile map. Ayan. Makikita nyo ngayon dito, so nakreate natin si tile map, is gagawa tayo ng tinatawag nating tile set. Tandaan nyo, sa isang tile map na node, nagko-contain niya ng isang tile set. Dito natin ine-edit lahat ng tiles na gagamitin natin. Okay, tandaan nyo, si tile set siya yung pang-edit, si tile map siya yung pang-pinta. Mamaya malalaman nyo kung ba't yung sinabi yun. So, dito sa tile set, ida-drag and drop natin yung tinaano natin, yung asset natin na tile. So, asset, tile map, yung laman nun, drag and drop nyo dito. As you can see, ayun yung laman niya. May tatanungin ka, medyo itim siya lahat, no? The Atlas that show is modified. So, would you like to create tiles in the Atlas? So, ibig sabihin lang niya is siya na magkikreate ng tiles para sa atin. I-detect niya ng kusa yung mga transparent na tiles at yung mga tiles na may laman. So, yes lang natin. So, as you can see, na-detect niya ng kusa yung mga tiles na pwedeng gamitin.
Now, dito sa inspector, click nyo sa tile map. Okay? Punta kayo sa inspector niya. Pindutin nyo itong tile set para mapunta kayo sa inspector ni tile set. Ayan. Ngayon, ang gagawin natin dito, mag-add tayo ng terrain layer. Alright? So, pag nakapag-add ka ng terrain layer, make sure yung mode mo ay match corner and sides. Alright? Explain ko sa inyo mamaya kung bakit. And then, sa terrains, mag-add lang kayo. Pangalanan natin to ground. Okay? Pag napangalanan nyo na na ground dyan, itong color na to, gawin nyo ng pink, yung pinakamadaling makitang kulay. Okay, yan ang gagamitin natin. Okay, so pag naset nyo na to as pink, yan, gagawin naman natin dito is pupunta tayo sa tile set. So, kung sabi natin tile set, dito natin i-edit yung mga gagamitin nating tiles. Ito yung mga tiles na yan. Okay, pag sinabing tile map, ito yung gagamitin natin para magpinta. Kaso hindi ka pa makakapagpinta dyan kasi kailangan mo munang i-select yung mga tiles mo. Alright, so for example, ito, yan, check natin. Makita nyo, pwede siyang i-select. Now, isa-set up muna natin siya. Total, nakagawa na tayo nung sa ground na to. Okay, ang gagawin natin ngayon is, reset natin yung tinatawag na bit mask. Ano yung bit mask na yun? Aha, tingnan natin. Yan. So, pupunta tayo ngayon dito sa pink. Alright? And then, pipiliin mo terrains. Alright? Ito, terrains. Now, dito, piliin mo yung terrain set 0. Yun yung ginawa natin. And then, sa loob yan, may ground. Ayan, yung may pink. Una nating pindutin is this one. Nakita niyo yung tile na to. Ayan. So, solong tile yan. Ginagamit siya pagka yung mga solo lang, yung mga tinatala na solo. So, lalagyan mo lang yan sa gitna. It will represent yung tile na yan. So, ibig sabihin yan, pwede natin gamitin si tile na to. Okay? Kasi yung pagpipinta dito, guys, is parang may logic din yan. Anong may logic, sir? Papakita ko sa iyo. Magkukulay muna tayo ng tatlong tile set. So, ito yung una, standalone tile. Ito yung pangalawa na tiles na standalone. Pero vertical tile siya. Okay? And then, horizontal tile. So, may logic yan, yung pinta na yan. Nakita nyo? So, pag nagkamali kayo ng pinta, ayan, right-click nyo lang. Kasi pag click nyo yan, yung isang tile na yan, parang siya 9 by 9, 3 by 3 grid. Parang tic-tac-toe na nakukulayan. Pero may logic yan. Okay? Explain ko sa inyo yung logic. Yung gitna, this one, ibig sabihin yan, activator yan na pwedeng gamitin yung tile. Now, sasabihin din dito, if may tile na nag-exist sa taas ko at sa baba ko, ilalabas ko yan. Nagets nyo? Kaya siya yung ano, ginamit. Basta walang tile na nag-exist sa kabilang gilid ko at mayroong nag-exist sa taas at baba ko, lalabas tong tile na to. Dito naman sa taas na tile na to. So, i-activate natin, basta may tile na nag-exist sa baba ko at wala kahit saan, basta sa baba ko lang, ilalabas ko to. So, for example, drawing natin tong horizontal na to. Ay, yung ano lang muna, single tile lang muna ito. Pag pinindot ko ngayon itong tile map, sabi ko nga sa inyo, tile map yan yung pampinta natin. Punta ka dito sa terrains, okay? Click mo yung ground. So, ito yung mga tiles na pwede natin gamitin, yung mga inactivate natin at pumunta ka dito sa pencil tool. Alright? Now, make sure na nakaselect kayo kasi hindi magpipinta yan pag hindi kayo nakaselect. Ang pinindot ko to, teka. Wah, nangyari. Teka, naka-eraser pala ako, sorry. Pinindot ko eraser. So, dapat hindi ka eraser. Ayan, ito lang. Pag pinindot ko yan, napansin nyo, kada isang pindot ko, yung ang ginagamit yung tile is, ito, pagkapa-isa-isa lang. Pero oras na nag-drag and drop ako, tingnan na pag nag-drag and drop ako, babalik tayo sa tiles natin. Ito, pag nag-drag and drop ako pataas, pag drinag ko pataas, vertically, tingnan nyo mangyayari. Tingnan nyo? Angas, di ba? Iba yung tile. Iba yung ginagamit yung tile. Kasi, sinet natin dito sa pattern natin sa tile set. Ito. Try natin yung horizontal na tile. Tayo, wala yung pangpinta natin eh. Ayan, ayan. Nakita nyo? Ang ganda tignan ng tiles niya. So, drinag ko, ang ginamit niya is yung ito. Pero pagka naglagay na tayo sa ibaba niyan, I believe mabababoy na kasi hindi na papasok dun sa logic niya. Oh, di ba? Hindi siya okay. So, ang gagawin natin ngayon is aayusin natin yung pagkaka-tiles natin. So, burahin muna natin lahat to. Okay? Ayusin natin. Balik tayo sa tile set. Ayan.
So may susundan kayo sa description link ng video, meron akong pinis na photo doon. Ito, sundan nyo lang to. Okay? So dito, gawin natin. Gawin natin kung masusundan natin. Gawin natin, tama ba? Okay. So I believe, tama naman. Tayo sa madadali muna. This one, so check natin. Ito. So, kung intindihin niyo yung logic niyan, pwede niyo naman pag-aralan. Basta na-explain ko na siya kanina, yung logic na yan. If magagaya niyo to, so makukuha niyo yung tamang ah, distribution ng tiles, mas madali natin magagawa yung mga stage. So, pintahan lang natin kung ano nandun sa reference natin. Right? Ito yung medyo mahirap na yung gayahin. Okay. So, palatanda ko dito, ito. Yan. Ito muna. Yung apat na corners na yan. Okay. And then, yes, I believe, tumukha naman siya. Tingnan natin, check natin. Okay, okay. Mukha naman. Yup. So, testing natin. Kung nagawa mo to ng tama, dapat ganito magiging itsura niyan. Pag nagpita tayo sa tile map, sa ground, then drinag natin to. So, ito na gagamitin natin, pan-drag. Sa eraser na naman. Boom. Tingnan natin dito. Wow. O, di ba? Napakadaling gumawa ng stage. So, halimbawa dito, tingnan natin, ayan. Kumbaga, ito starts ng stage, no? So, dito magkakaroon ng malaking pader na hindi matatalon. Yan. So, meron ka ng simula ng stage mo. Right click pagka ayaw mo. So, ang bangas nito, hindi ka na mahihirapan gumawa ng tile. So, horizontal, ganyan lang. May katawan. O, tingnan natin. Ang lupit. Di ba? So, nakaset up na yung tiles natin. Sunod natin gagawin is yung player. Okay. So, tapos na tayo. Nakita nyo, meron na tayo ngayong tile set na napalupit. So, pwede kang mag-edit ng tiles. So, ayan. Now, so natin gagawin siguro is yung player na mismo. So, ayusin natin yung player character natin. Okay, paano natin gagawin yun? Sige, ang gagawin muna natin is meron na tayong main scene. So, gagawa tayo ng panibagong scene natin. Okay, other node, yes, character body 2D. Kasi, player ang gagawin natin. So, ayan, meron tayong character body 2D dito. So, dapat nagkaroon siya ng tinatawag nating collision shape. So, ito yung magiging parang hurtbox, hitbox niya. Ayan, para tamaan siya. So, may triangle pa rin. So, kailangan natin magkaroon ng shape dito. So, pipili lang tayo. Ito na lang, capsule. Now, the problem here is, dapat, kung nakatatandaan nyo paano mag-start yung game natin, ayan, ito yung x-axis and yung y-axis. Dapat nandito yung paanong player. So, ayusin natin to. So, check nga natin. Kailangan negative, ay, y, ano? So, dapat. Sa Godot nga pala baliktad. Ang negative is pataas, ang positive is pababa sa y. So, -5 siguro. Masyadong konti.
Pwede mo rin itong pinutin na I believe control. Ayan. Ay, type na nga lang natin. Pero pwede yan, control lang gagamitin. Ah, hindi pa rin. Kailangan ito, nandun sa paa. Kasi pwede mo i-drag na ganyan, papakahirap pa ako. So, negative 15. Ayan. So, ito yung magiging hitbox nung character natin. Para mas magandang tignan, lagyan na natin to ng itsura yung character. So, mag-add pa tayo ng isang child node. Ah, ang gamitin natin dito is, tama ba? Sprite 2D animation. If meron kayo makita, animated sprite 2D yan. So, dito natin lalagay ngayon yung animation natin sa sprite 2D natin. So, gawa tayo ng sprite frame dito sa kanya. Click nyo muna to, the inspector, sprite frame. So, pag dinouble click nyo to, mapupunta tayo sa animation. So, gagawa tayo ng idle animation kung saan walang ginagawa yung character. Okay? So, ay, tayo na wala. Sa idle, pwede natin ngayon gamitin yung mga in-import nating asset. So, click nyo to add frame sprite. So, asset, animation, player. Ayan. So, meron tayo ditong idle animation. Double click mo lang. Kung mapapansin mo, ito yan. So, aayusin mo yung grid. So, hahatiin mo to by frame. Dapat ito yung frame 1, frame 2, frame 3, frame 4. So, gagawin mo, dapat walang horizontal. Isang linya lang ang horizontal natin. Tama ba? Baliktad. Dapat ito madami. Itong vertical, ayan, isa lang. Ayan. So, gawin natin. Ayan, 9. So, mapapansin mo, nahati siya ng tama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. So, piliin mo lang 1. So, ayan yung magiging frames niya. Ayan. Kasi hindi siya nakaayos, no? Naayusin natin siya. Ito, click mo itong grid lock. Itaas natin. Ayan. Tapos dito, dilitan mo natin. Eh, mamaya, malalaman natin kung liliitan ito mamaya pag pinasok na natin sa mismong mapa. So, ang itsura ng animation na yun, click nga natin ulit. Wala kasi bigla eh. Play natin. Kaso parang ang bagal, nababagalan ako. So, pwede mong bilisan yan gamit ito. Gawin natin 10 FPS. Ayan, para na siyang Mega Man. Now, make sure na naka-turn on to, yung looping para uulit yung animation niya. Okay? So, ayan, meron tayong character. Ano pa ilalagay natin dito? Siguro lagyan din natin ng camera. Lagyan natin na ng built-in camera itong character natin. So, camera 2D. Built-in na natin siya kaso ba't nasa animated sprite siya. Ayan. Diyan kabi. Gagawin lang natin dito is siguro yung camera natin, i-offset mo lang ng negative 8 para ito kita kung ano yung nasa taas niya. Mas marami kang makita sa taas. Negative 8 dito. If I'm correct. I-adjust natin yan mamaya. So, punta tayo ngayon sa main. Okay. So, nakagawa na tayo ng player. Sa save natin to. Pangalan natin player. Okay. Then, gawa tayo dito sa games natin. Ayan. Kailangan kasi hiwa-hiwalay yung mga asset nyo para mas maayos yung tignan. So, player. Ayan. Dito natin sa save yung scene ng player. So, pag pinili ko Control S, okay. Punta tayo ngayon sa game, main, play. Ay, teka. Main, player. Save. So, may player scene tayo na nakahiwalay. Okay? Now, ang kagandahan dyan, so may stage tayo ngayon, pwede natin instantiate yung player natin. So, ayun yung player natin. Tingnan natin. Ito, mm, mm, okay naman eh. Mas naman siya. Liitan ko lang siguro ng konti si player. Kung bata, liitan na natin konti. Pero malaki. Malabon si bata. Yan. 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 So, okay na sa akin to. So, yun natin. Okay. Kaya natin. Ayan. Mas better for me. Now,
Kasi may camera tayong built-in na ayusin natin 'to. So, una lalagyan natin siya ng drag, position smoothing, speed, okey 'yan, ito. So, ang mangyayari dito is susundan siya. I-chineck mo 'tong drag, i-enable na natin 'tong horizontal para sa talon. Tapos sa zoom niya is paano ba 'to explain? Kasi ang isang sprite animation or pixel game should have 640 na width resolution. So let's see, kung titingnan natin yung display natin, tulad sa laptop ko, meron akong 1920 na width sa resolution, di ba? 1920 by 1080. I-divide natin ng 640 yun. Meron akong 3. So yun ang gagamitin ko dito sa zoom camera. 3. Yan. Ayan, tingnan natin, try nga natin i-play. Ay, wala pa palang main scene. So, pili tayo ng main scene. Tayo dito sa may main scene natin. Hmm. Ba, di mo ba nasa-save tong main scene natin? Ano save to? Save. Ba, nasaan yun? Oh, yun. Meron naman. Nawaunat eh. Ayan. Hindi pala na-save kanina si main scene. So, save natin. So, dyan siya mag-start. Play natin. Hmm. Hmm. Okay ba? Aha. Try natin ayusin yung camera. Parang hindi okay masyado. Hey, so, tingnan natin ba't nagkakaganito, hindi maganda tingnan ng ating player. Try natin i-play. Yeah. Oo, yan. Wala kasi lagi naka-full screen 'to, para makita natin maigi. Siguro i-full screen muna natin. Okay, project settings, saan ba 'yan? Where the heck is the window? Yan, mode, full screen, yan. So, naka-full screen siya lagi. Ano ba display settings 'to? Hindi pala 1980. So, mataas pala display settings ko. 2560 pala. Kaya pala pangit tignan. 2560 divided by 640. 4 dapat pala ang zoom ko. Kaya pala. Saan yung camera ko? Yan. Sige. Pagka sa camera, dapat dito naka 4. Yan. So, taas natin. 80 pixels yung offset natin. Now, I believe pag sinave ko yan ngayon, yan. At natin. Yun! Nadali mo. Ganda ng sura. So, talagang dapat nakabase dun sa screen niya. So, safe safe number ng zoom 3.5 para sa akin. So, 3. Kasi kailangan ganyan itsura ng isang pixel art eh. Saktuhan lang. So, that's it. Ayusin natin ngayon yung movement niya. Nakuha ko na yung tamang resolution. That's great. Now, para sa movement, ang gagawin natin, pupunta tayo sa player. Okay, dito sa player scene natin. Magawa tayo ng GD script. Tatanggalin mo itong template kasi gusto ko we start the script from scratch. So, ito yung magpapagalaw dun sa character natin. So, mag-create kayo. Ayan yung script. Next thing na gagawin natin is kailangan natin ilagay yung input natin, input map. So, ano yung input map? So, ano yung mga pipindutin sa keyboard para gumalaw. So, let's add. Sabihin natin last action. Lalagyan mo lang siya ng plus. Pinitin mo yung plus. So, panggalaw natin sa left is definitely letter A or left ng keyboard. Add pa tayo ng isa. Kung may left, syempre merong right. So, ito yung magpapagalaw. Pipindutin natin. So, D, yan, right. Jump. Jump movement. Lagyan natin ng jump. So, talon. So, definitely that's W. Pwede rin siguro lagyan natin ng up. Siguro, pati space. Pilitin natin. And then, let's add a new action down or crouch. Siguro down. S.
Tsaka down arrow. Ano pa ginagawa ng character? Sige, lagay na rin natin dito yung shoot, yung pagbaril. For this one, gamit tayo ng mouse button, left mouse button na lang muna yung shoot movement natin. Okay, so meron tayo ngayong input map. Diyan natin nilagay yung mga pipindutin. So, yan, quick review. Tingnan yung maigi kung paano ko ginawa. So, yan yung gagamitin nyo. Then, once na ma-set up na natin yan, pupunta tayo sa player script para double check natin na i-save ko ba. Kaya ito na i-save. Ayan, okay. Save naman. So, press Ctrl S for that para ma-save natin. So, dito sa character body 2D, dito na tayo magko-code. So, gagamit na tayo ng DB script kung saan dito natin i-determine yung mga kailangan natin i-code. So, syempre, kung natin nalagay dito is gagawa tayo ng constant. Pag sinabi natin constant is yung global variable na hindi nababago. Okay? Na laging gagamitin. So, for this one, sabihin natin speed. Ang speed, pag constant guys, ito tayo lagi dapat capital letters ang gagamitin nyo. So, for this one, maglalagay tayo ng value. Sabihin natin 180. Okay? So, pwede kayo magbigay ng kahit anong value dyan. So, ito yung magiging ano lang, kung gaano kabilis yung character nyo gagalaw. So, I used 80 for that one. Next, constant na gusto ko ilagay is, sabihin natin yung jump height or jump velocity. Okay? So, lagyan natin ng jump velocity ng negative 450. Sir, bakit negative? Tandaan nyo sa Godot, ang y-axis para tumaas ay negative. Baliktad siya. Okay? So, kaya negative ang ginamit na sa jump velocity. Now, there should be a constant pull na pababa. Ang constant pull na pababa, syempre, kailangan natin lagyan ng tinatawag nating gravity. So, para ma-simulate ang gravity, kailangan natin siya lagyan ng 1,800. So, yan muna ang sundin nating mga values. Pwede nyo i-tweak yan sa gusto nyo. Okay? Another one na ilalagay ko is para ma-code natin yung mga animation na ginagamit sa character natin. Gagawin nyo lang, pindutin nyo yung control, drag nyo dito animated uh, sprite 2D. So, yan. Okay. Yan. Drag nyo lang. So, animated sprite 2D. Yan. Para ma-edit natin yung mga actions niya or yung di-display na animation. So, ayan yung ginamit. Kaya natin yung screen para mas makita yung code. Yan. So, i-code nyo yan. Now, gagawa tayo ng function. So, func. Okay? Underscore. So, magic method ang gagamitin natin. Physics process data. So, kung napanood niyo yung first tutorial ko, medyo iba siya. Hindi siya yung process delta. Magkaiba yung physics process delta sa process delta. Kasi ito naman, tatakbo yung code na to every frames per second. Pero ang titignan lang niya dito, or yung mga gagalawin lang niya, ay mga tungkol sa physics wherein we're talking about velocity, gravity, yun lang yung mga pakapakialaman niya. So, sa function na to, gagawin natin, lalagay muna tayo ng if i-detect natin kung nasa floor yung character. Okay? Equals false. So, kung hindi daw, wala daw sa floor yung character, ang mangyayari ay ang velocity niya or ang direction niya ng in y-axis would be equals. So, ano kaya ang tingin nyo? So, pag wala siya sa floor, dapat hinahatak siya pababa. So, gagawin natin dito, si gravity, times natin sa delta dun sa oras. So, kailangan hatakin siya pababa. Okay? So, pag tumalong ka, kung saan mag-a-apply to, nahatakin siya pababa. And that value is 1.8. So, pwede nyo i-customize yan mamaya pag tingin nyo hindi maganda yung, tawag dito, yung value na yun, pwede nyo siya i-customize. Okay? So, let's add another if statement here. Sabihin natin, if, ito naman yung magpapagalaw sa character or magpapatalon sa character. Okay? If input that is action just press. So, ito yung pinag-figure natin kanina, si jump. So, pag pinindot na lang natin si jump, si W, and yung character natin is on floor, so dalawang parameter or dalawang condition yung kailangan nyo i-suffice, then, tatalon siya. Bibigyan natin siya ng force pataas. So, kabaliktaran naman ito. So, gagawin naman natin velocity that y is equals to or plus equal. So, yung current na, dadagdagan natin, jump velocity. So, a-add tayo ng negative 450 kasi baliktad niya, di ba? So, tatalon yung character niya, bibigyan niya ng puwersa na 450 pataas. Now, baba naman tayo. Another one na i-add natin is maglalagay tayo dito ng variable
kailangan natin para kasi magkaroon ng movement, kailangan nga natin ng velocity. For you to have a velocity, kailangan mo ng direction. Kung direction na 'to, yun yung ilalagyan mo, ita-times mo sa force para magkaroon ng movement, basic science sa physics. So, our direction, so paano natin kukunin yung direction natin? Kukunin natin 'to base dun sa input natin. So, ano ba yung mga ginawa nating input kanina? So, kukunin natin yung axis or yung direction nung in-input natin, yung dalawang input natin. So, ano yun? Yung left and right. So, titignan natin, makukuha natin, mag-return niya ng value oras na pinindot mo si A or si D. So, yun yung magiging direction niya. Now, if, so kailangan natin lagyan to ng velocity. If ang direction natin is not zero, not equal to zero, then velocity at x-axis is equals to the direction. So, kung may value na binigay tayo, may pinindot tayo, multiply natin siya sa speed. So, definitely, pagka nangyari yan, magkakaroon ng tinatawag nating movement. So, para magkaroon ng movement yan, kailangan natin tawagin si move and slide. So, itong code na to, tatawagin to every frames per second lahat yan. Lagi yung ini-execute. So, lagyan din natin to ng safety net. Lagyan natin siya ng isang safety net. So, gawin natin else. Wala namang direction. So, i-return mo lang velocity that x is equals to 0. So, para every time na tinatawag si move and slide, meron pa ring velocity. Kasi pagka wala, mag-error yan. Okay? So, save natin. Try natin i-play. Nakikita niyo yung character natin, unti-unti nalalaglag. So, may gravity na siya. Ang problema kasi walang collision dito. Hindi malaman kung nasa sahig o wala. Pero gumagalaw siya. Alright? So, stop muna natin doon. So, i-code natin susunod. Yung kailangan i-code. Okay. So, kailangan nating ayusin ngayon yung physics layer ng stage. So, kasi kanina, ito na natin, mag-play natin. Ayun, naglalaglag. Pero ba't ang bagal? Teka, parang may mali. Sobrang bagal nung laglag mo. So, dyan tuloy-tuloy. Okay. This one. So, kailangan nito naka-plus equals. So, para maging natural yung paglaglag niya, play natin. Ayan. That's the right one. So, edit nyo to, yung kaninang code natin. Lagyan siya ng plus equals. Now, kailangan magkaroon ng floor tiles. So, kailangan makapag-interact tayo sa floor. So, kailangan nating ayusin yung ating tiles. Sa tiles natin, click nyo siya. Then, dito, so makikita nyo ngayon dito sa tiles natin. Hindi dito sa tileset sa tile map. So, kailangan i-click nyo yung tile map. Okay. Click natin. Nasa player. Click lang kayo na siya dyan. Example, ito player. Halimbawa yan, hindi nyo nakikita. Put by sa main, then tile map. Okay? So, hahanapin natin ngayon yung tinatawag na physics layer. So, wala natin lagyan ng physics layer dito. Paano yun? Paano gagawin natin yan? So, wala natin puntahan dito sa tile set. Click nyo yun, Okay? Lalagay tayo ng physics layer at element. So, makakita kayo dyan dalawa. Collision layer, collision mask. Explain ko sa inyo kung ano to. So, si collision layer, ito yung tinatapakan ng player. Okay? So, kung magkakaroon to ng layer dito, hindi siya bababa. Now, kung may, itong mask naman, ang ginagawa nito is, ito yung magti-trigger. So, pwede siya makapag-trigger ng ibang codes. Okay, sabihin natin meron tayong collision mask layer dito sa part na to, itong apat na to. Pag yung player natin pumunta doon, so possible, halimbawa, warp portal na malilipat siya. Kasi madedetect na may player na pumunta dito. So, yun yung ginagawa ng collision mask. So, mamaya, mas maintindihan nyo to. So, intindihin nyo muna is itong si collision layer. So, sa 1. Now, yan, kailangan nating setan yan dito sa ating project settings. Kailangan nating iset yung tinatawag nating collision layers. So, ang kailangan natin gawin is punta tayo sa project. Okay? Project settings. And then, general, hanapin nyo yung suffix ng 2D P6. Ito yung layer name. So, kailangan natin pangalanan tong 2D P6 layer name natin. So, for example, si layer 1, pangalanan natin tong ano maganda? Stage. Okay? Or this one is si player. And this one is si enemy.
So, meron tayo si layer 1 sa stage, layer 2 si players, layer 3 si enemy. Okay, now, to close natin to. Next thing na gagawin natin is nakapag-create na tayo ng collision layer, i-apply natin to sa ating tile set. Okay? So, pupunta kayo dito sa tile set, paint, punta tayo sa physics layer. So, lahat ng pwedeng tapakan dyan, dito, pipintahan nyo. Lahat ng pwedeng tapakan nyo. So, gayahin nyo lang to yung mga pipintahan ko. Ito kasi, may mga ibang rules tayong gagawin dito mamaya. So, yung mga i-highlight ko lang yung lalagyan nyo. Okay? Okay. So, may physics layer na ngayon siya. So, si player natin, kung titignan nyo, meron tayong collision din dito at nagli-listen din siya. Collision shape 2D. Meron din tong physics layer. Nagli-listen din siya sa layer 1. Okay? Ano ba yun? Collision shape 2D. Ito na tayo dyan. Nagli-listen din siya sa layer 1. So, dapat, ito, mag-i-interact. Hindi na siya babagsak kasi meron ng collision na nangyayari. Mahaharangan siya. So, mangyayari, yung code natin, dito, sa may script nito, mati-trigger na tong is on floor. So, pwede na tayong tumalon. Yan natin yan. Yan, ah. So, pwede tumalon. Oh, oh. Pakita niyo yung gravity, may epekto na din. Hmm. Okay. Yan. Opya. Yan ang problema, hindi siya makakabalik. So, check na natin. Uy, nalaglag. So, mag-testing tayo. I-testing natin yung capabilities ng talo natin. So, three three tiles na tatalon niya. So, try nating lagyan to. Mag-drawing tayo ng ah, isang tile dito. Mag-drawing lang tayo. Lagyan natin ng isang tile dyan. Tapos i-play natin. Tignan natin yung limit kung kaya na player natin. Okay. So, definitely hindi niya kaya ang talunin yung 4 tiles. So, alam na natin yung limit niya. So, burahin na natin to. Burahin natin yan. Yan mo bura. Burahin natin yan. Try naman natin malaman kung gaano kalayo yung kayang distansya, yung kayang talunin itong player natin. So, for example, dito sa stage na ginawa natin na to, tingnan natin kung gaano kalayo yung kaya niyang talunin. Oops. So, sarado lang natin. Gagawa tayo ng gap. Kailangan natin na 1, 2, 3, 4, 5. Try natin 5. Tingnan natin kung kaya niyang talunin yung 5 graphs. So, tatanggalin ko to, balon. So, pwede siya malaglag. So, 1, 2, 3, 4. 5. Gawin natin 5. Tingnan natin kung kaya pa niyang talunin. Okay? Kaya. Kaya niya ang 5. Uy, laglag. So, hindi natin, testing uli natin. Tayo sa ano natin. Try natin gawing 6 tiles. Tingnan natin. Kaya pa rin niya. Medyo mataas naman yung player natin. Isa pa, try uli natin yung bawasan. Tingnan natin, tinetesting lang natin yung capability. So, gano'n kalayo na ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tiles. Tingnan natin, kaya niyang talunin. Yun. So, hindi niya kaya. So, much better. Now, may napansin lang ako na pag tumidikit siya dito sa mga tiles natin, parang kumukuskus siya. Gusto ko pagka palpak na siyang dudulas. So, ang gagawin natin dito, punta tayo sa tile map natin. Then, tile set. Mag-add tayo dito ng physics material. Okay. Kung saan, yan. Tatanggalin natin yung friction. So, anong ginagawa ng friction na yan? Sorry. So, tatanggalin natin yung friction. Kumbaga, siya nangyayari. Bawa itong player natin tumalon, parang kumukuskus siya dito, gumaganon. So, parang kumakapit pa siya. So, gusto ko pagka hindi siya tumama, diretso bagsak. Okay? So, gagawin natin dito, tatanggalin natin yung friction sa tile map. Okay? Zero mo to. Then, itong rough. Okay? Check natin. So, yan. Testing natin ngayon. Kung gumagana ulit lahat ng function natin. So, limit is 3. Pag ginawa natin 4, di na niya matatalon. Tignan natin yung kaya to. Kopya. So, laglag. Okay. All good. So,
Next tutorial tayo. Wait. So, yung laro natin, so gumagana yung mga basic function natin tulad ng takbo at talon. May gravity na din. Okay na din siya. The problem natin is, hindi siya mukhang laro. Mukha lang siyang image na pinapagalaw. So, dito natin i-apply yung mga asset na meron si player. So, tingnan natin ano ba meron ulit si player. Kung mapapansin nyo, meron tayong animation sprite at meron tayong animation. Magdadagdag na tayo dyan. So, sabihin natin run. Dadagdag na si run. Dadagdag natin si jump animation. Okay? So, magkakaroon tayo ng panibagong animation instead of idle. Meron na tayong jump. Meron din tayong run animation. So, i-import natin yun. So, kay run, this one, si run. So, kailangan nating ayusin ito. So, vertical, 1. Okay. Then, kailangan ilang frames to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. So, 9 frames. Ayan, nakuha niya, na-capture niya. And then, highlight lang natin lahat. So, magkakaroon tayo ng running animation. Okay, try natin play. Okay, medyo robotic. So, taasan natin yung FPS niya. Gawin natin 10. Ayan, much better. So, taasan pa na ako to 11. Ayan. So, yan yung magiging run animation natin and that should be looping kasi tuloy-tuloy siya. Next is i-add natin si jump animation. So, jump. Ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10. 1, 3, 5, 7, 10. Then, isa. So, i-add natin lahat yan. Okay, add 10 frames. So, mangyayari ngayon is meron tayong jump animation. Okay, taasan din natin yung frames per second niya. Natin 11. And then ito, i-off natin yung looping kasi isang beses lang naman tumatalon yung character. Alright, so meron tayong idle, jump, and run. So, kailangan natin itong matawag. So, para matawag yan, lagay mo na sa idle. Okay? Pupunta tayo sa script. Balik tayo sa pagkukode. So, gagawa tayo ng function that deals with animation. So, ano yung function na gagawin natin? So, gagawa tayo ng isang function. Ang pangalan na lang siguro nito is update animation. So, try natin. Function, update animation. Okay, gagawa tayo ng function na yan. So, first animation na kailangan natin malaman is, try natin i-play. Itong character natin, okay, naglara na may maling code. I-comment muna natin to. Control forward slash yung comment. So, try natin i-run. Kailangan natin malaman if, pag di ba pinindot ko si left, dapat yung character natin humaharap kay left. So, ang problem dyan is, kailangan natin i-flip. Kung mapapansin mo kay animated sprite, ayan, meron siya ditong flip horizontal. So, iti-trigger natin to. Okay? Kailangan malaman natin kung kailan siya i-activate yung flip H na yon. So, gamit yung script na to, anong kailangan natin malaman para ma-trigger yung flip H na yun sa tingin nyo? Kailangan natin makuha yung direction. Okay? Kung saan nakatutok yung x-axis natin. So, malalaman mo naman siya kung naka-left siya. Pag naka-negative, itong x natin, yung velocity. Di ba? Kung naka-negative yan, definitely, nasa kaliwa siya nakaharap. So, kung naka-positive yan, sa kanan siya nakaharap. So, gagawa tayo ngayon ng if statement. Okay? So, if velocity.x, okay, is not equal to 0. So, 0 is the default. So, nasa kanan siya nakaharap, di ba? So, ano mangyayari if not 0 siya sa velocity? So, gagawin natin ngayon dito. Then, yung animated sprite natin, this one, yung ito to, this one, animated sprite 2D natin. Okay? Gagawin natin dyan, dot flip H. Tinawag natin yung kanina yung pinipindot ko. Di ba? Kanina din sa player yung pinipindot natin is dapat matrigger. So, okay? So, paano matitrigger yan? Lalagyan lang natin dito is equal to, okay, velocity x less than 0, less than 0. So, flip siya pagka naglaro ng negative values. Okay? So, yun yung mangyayari dyan.
Magdadagdag pa tayo ng isang if statement. So, try muna pa na natin yung gagamit ng code na to. Natin. Uy, ayaw pa din. Teka, wait natin. Ba't ayaw? Ayaw. Ay, tanga. Okay, so kailangan natin itong tawagin sa update animation. So, pwede natin siya ilagay dito kay physics process data. Unfortunately, hindi tayo nagpa-process ng physics. Ang pinaprocess natin dito ay si animation. So, gagawa tayo ng isa pang katulad na function nito. Pero hindi gamit ng sobrang lakas na resource na kailangan pa i-compute sa physics. So, ang tawag sa kanya is process data lang. Ayan. So, tawagin natin si update animation. Try nga natin i-save. Dapat ito ngayon, trigger niya. Kaliwa, ayun. So, kung mapapansin mo, pag kumakaliwa na ako, bumabaliktad na yung sprite. Okay? Ayan, medyo nagkakaroon na ng liwanag yung animation natin. So, nababaliktad na yung sprite. Now, kailangan natin gamitin yung mga sinet nating animation. Okay? So, gawa ulit tayo ng if statement dito. If yung character natin ay nasa sahig, okay, lalagay natin dito. Then, definitely, ang animation nyo dapat is tumatakbo. Pero, paano natin malalaman kung tumatakbo yung character natin? So, maglalagay tayo ng if statement dito. Gagamit tayo ng built-in function ng pangalan is ABS. Ang ginagawa nitong ABS is tinitignan niya kung gaano kabilis yung isang element. So, anong titignan natin? Gaano kabilis sino? Yung velocity nitong player natin. So, si velocity x, kung gaano kabilis yung galaw ng player natin. So, kung meron, kung yung bilis nito ay mas mataas sa or equal, so mas mataas or equal sa 0.1. So, ibig sabihin, nagkaroon ng konting movement, ang tatawagin natin sprite animation. Okay, this one. Ang tatawagin natin sprite animation dapat is yung dot play. So, ikaw mamimili dyan. So, ano ba mga nila natin? Animation. Ito yung tatlong sinet natin. Ah. So, run. So, nagkaroon ng konting bilis, tatakbo siya. So, kung wala naman or hindi nararamdaman yung bilis, ang ipe-play niya ay definitely, alam niyo na yan, walang galaw, walang movement, ang ipe-play niya ay si idle. Now, kung wala sa floor, sabihin, lumulutang yung character, wala naman, iti-trigger naman natin, yun yung maiga, uh, natin, if ABS, yan, dapat yan pala. Kailangan kasi magkapantay ito, itong dalawang if na to. So, kung nasa sahig daw at merong movement, tumatakbo. Kung nasa sahig pero walang movement, idle yung gagawin. Kung naman wala siya sa sahig, ayan. Okay, kung wala siya sa sahig, anong gagawin natin? So, definitely, lumulutang siya. So, ang gagamitin nating animation doon ay, anong animation? Yung jump animation. Save natin. Okay, tignan natin. Anong nangyari dito? Bakit may error? So, check natin. Okay, oh, sorry. Napalit yung condition ng ano. Save natin. Okay. Oh, added here. Indented block. Ano? Okay. This one. Yan. Buo sa Python. Sa ano? Python. So, medyo nalilito kasi ako sa indentation niya. So, dapat yan yung maging indentation niya. I-secure niyo yung code niyo na ganyan. Basahin natin ulit yung code. If yung player, dito natin umpisahan. If yung player ay nasa direction na pakanan or hindi nakapakanan ang direction, ibig sabihin nun, i-flip natin yung animation or yung display image natin. Next condition, if kung nasa sahig daw at merong movement, tatakbo yung player. Kung wala daw movement, idle yung player. Tapos, kung wala naman siya sa sahig, ay pe-play natin regardless ay si jump. So, try natin i-play. Ayan, di ba? May running animation, mas maayos. Talon. Nakita niyo yung talon? Okay. Idle. Alright.
So, okay na. May animation na tayo. Mukhang mumukha ng laro yung ginagawa natin ngayon. Okay, so that's great. So, tuloy natin ngayon. Okay, so let's say, gumagawa tayo ng terrains, diba? So, ano ba dito, meron kunyari, auto character natin, meron ditong item, sabi secret weapon or upgrade. And then, gusto natin lagyan to ng terrain. Mga, yan, ganyan. So, try natin i-play, ah. Try natin i-play to. Mapapansin mo, dapat dyan, pag pinindot natin si down, makukuha natin, bababa si player papunta dito sa terrain na to. Ang problema, yung terrain, hindi siya one-way, one-way terrain. Kumbaga, tawag dito, parang talaga siya as in pader na hindi mo siya matatakbuhan. So, ang gagawin natin ngayon dito is gagawa tayo ng special tiles, okay, na tinatawag. So, ang gagawin muna natin is balik tayo dito sa tile map natin, okay? And then, if I'm correct, kung tayo dito sa tile set. Oh, hanapin na natin yun. Okay. Dito sa ating mm, terrains, gagawa pa tayo ng isang element. So, pangalanan natin itong one-way tiles. Okay. And then, set natin to para mas makita lang natin. Gamitin lang natin to. Ayan. Pagka highlight natin siya mamaya. Gagawa tayo ng one-way tiles and then gagawa din tayo ng decorative tiles. Sabihin na natin dito, grass. Sabihin natin to na mas malinaw na. So, ano yung one-way tsaka decorative na yan? So, mapapansin mo, nag-ano tayo dito ngayon, gumawa tayo ng bagong terrain. Diba? Yan. Terrain natin. One-way tiles. So, gamitin natin to. Ito mga tiles na to. This one. As our one-way terrain. So, alam niyo naman to, di ba? Yung ginagawa natin na to yung masking. So, para pag ginamit natin to, yung mga lalabas. And then, ito isang one-way tile natin. Then, yung isa is gamitin natin yung brush. This one is for decorative functions only. So, gahin nyo lang yung masking na ginagawa ko. Explain ko sa inyo para sa itong ginagawa ko nito mamaya. Okay, now, punta tayo sa physics layer. Uh, okay, physics layer 1, this one. Gamitin natin ito isa. So, i-highlight natin tong tiles na to. Itong gagamitin natin tiles na to. May physics siya. Madedetect niya yung collision, hindi babagsak yung player. Pero may gagawin tayo dito. Gagawin natin is isa-set natin to hindi mabasa. Ang isa ito is polygon one way. So, ibig sabihin yan, pwedeng lumusot si player dyan. So, paano pwedeng lumusot? So, gamitin natin siya, i-paint natin, okay? Data tile map, one way tiles, paint natin. Ayan. As you can see, ayan siya. Meron tayong one-way tiles na terrain. Okay, now, na natin sa tile set natin. So natin yung PC. Okay, good. Next thing na gagawin natin is lalagay natin dito sa Codely player. Okay, so yung script mo. Gagawa tayo dito ng panibagong code wherein pag na-detect niya na one-way, pwede tayong bumaba dun sa ating sa tile na ginawa natin na yan. So, ang gagawin natin dito is dito sa baba na to, bago mag-move and slide, gawa tayo ng isa pang if statement, no? Sabihin natin dito, if uh, input dot is action express. So, tulad lang yan, sabihin natin down. Pinindot natin si down key. And is on floor. So, nasa floor lang. Gagawin to pag nasa floor siya. So, ang gagawin natin, sa position nitong player natin, yung Y position niya, ibababa natin siya. Bibigyan natin siya ng chance ang pakababa. So, magkakaroon ng +0.3. So, gagana lang to if nasa floor tayo. Pero, magti-trigger lang yung position change na yan if dun tayo sa terrain, ito yung ginawa sinet natin kanina na tile, dito lang yung gagana sa one-way tiles na sinet natin.
Okay? Ito. Kasi sinet natin dito sa physics layer natin ito, one way. This one. Dito lang yung gagana sa terrain na yan. Tingnan natin kung gagana yung code natin. Try natin. Kanina hindi tayo makababa. So, okay, dapat pinag down. Uy, tayo pa din. Teka, ibag natin. Uy, check natin. Ano nangyayari dito? Okay, nasa ba tayo? C601. Okay. Teka, ba't may kulay blue to? Dapat po kasi pag pinink, meron down arrow na lalabas. Hindi naka-check nung pinitan. Make sure na i-check nyo to. Ayan. So, na-check na. Click nyo ulit. Ayan, yung dapat itsura dyan. May down arrow. So, ngayon, trinay natin ulit i-test to. Ito naman eh. Ayan. Diba, may item sa baba. Pwede na tayong mag-down. Ayan o. Tama. Ayan o. Mababa na siya. So, kanina, para pader siya. Ngayon, pwede kang bumaba. So, yun yung one-way terrain na sinasabi natin. So, pwede siya bumaba. Uy, bagyo na. Bilis. Okay. So, it's how the gravity is set. Bilis ng pagbaba niya. Ba, may item sa baba, nakatago. Yan. Kasi kanina kung yung tile na ginamit natin is yung parang pader lang talaga, hindi siya makakapindot ng baba. Tulad nito, hindi mo siya ma-down. So, one-way terrain, pwede mong pinutin pababa. Okay? So, that is one-way terrain. Okay. So, right now, meron tayo, na-answer natin mga animations natin, some rules ng the tile set. Kaya medyo ayusin natin ng konti yung game loop natin or in, halimbawa, pumalun tayo dito. Yan. Halimbawa, nalaglag tayo. So, kung wala kang game loop, walang mangyayari dyan. Tuloy-tuloy lang malalaglag dyan. So, di ba dapat ang mangyayari dyan is like mag-game over or something like that. So, gawa muna tayo ng sample game loop natin. So, para doon, kita nyo tong resource natin, yung root folder natin. Gawa tayo ng isa pang folder dito. Para natin dito is scripts. Scripts. So, love nyan, gagawa ko ng isa pang script. Papangalanan ko tong game manager script or gamemanager.gd. Okay? So, tignan natin game manager GD. So, ito lang siya. Yan lang yung laman ng pinaka game manager natin. So, ang gagawin ko is, lumawa, yung player natin, ayan, nalaglag. Ang gagawin muna natin, bes na game over screen na mangyayari. Pag nalaglag siya, ibabalik natin siya dun sa original position niya. Now, itong game manager script na to, kung mapapansin mo, hindi siya nakatouch sa kahit anong node. Kumbaga, ito yung magiging parang mother script natin sa buong laro kasi lagi nating tatawagin to. Okay? So, maglagay muna tayo ng code dito and then explain ko kung para saan to. So, ang plan natin gawin dito, ang goal natin is maibalik natin sa original position yung player. So, gagawin natin dito, bar player, declare lang tayo ng mga variables. Okay? Since magiging parang global script natin to, magiging global to eh. Matatawag ng kahit sino itong player script na to using a simple setting. So, gagawa tayo ng function kung saan, ayun nga, ibabalik natin si player dun sa kanyang original position. So, gawa mo tayong function na enter a reset area. So, dito sa ano na to, sa 2D natin na to, ayan, mapapansin mo. So, maglalagay tayo dyan ng mask area kung saan, halimbawa, itong player na to, umabot dito, lumampas dito, magti-trigger yung script natin, babalik siya. So, yun yung plan nating gawain dito. So, balik tayo dun sa scripts natin, sa Game Manager GB. Gumagawa tayo ngayon ng function para dun. So, ang mangyayari, player that position is equals to player original position. Yan. So, babalik lang siya. Yun muna ang plan natin gawin dyan. So, save muna natin to. Pupunta tayo sa project settings. Gagawin natin dito, i-add natin as a global auto-load tong si game manager script natin para matawag ng kahit sinong node. Kahit hindi natin siya i-attach sa isang node. So, lalagay lang natin dito, i-add natin, tawagin natin siyang game manager. Okay, ang kagandahan dyan ngayon, guys, pumunta tayo ngayon sa player. Okay,
Lumawag din sa player, pag tinawag natin, may isang magic method dyan na tinatawag na func ready. Kung saan, oras na tawagin si player or oras na ma-instantiate si player, tatawagin niya kung ano man yung nasa loob ng function na to. Now, kung makikita nyo ngayon, pwede ko ngayon tawagin si game manager, yung script natin, no? Kasi na-auto-load siya, kahit hindi siya naka-attach, matatawag natin siya. Yung lahat ng laman niya, yung properties, ito, at saka yung function, matatawag natin yan, kahit hindi siya naka-attach dito kay player. So, sabihin natin na game manager.player, pwede natin nang iset. So, hindi tayo mahihirapan na kailangan dito natin iset sa player. Ano yung magandang mangyayari dyan? Game manager.player, pwede mo siyang iset. I-equals mo lang siya. Kanino? Sarili mo, sa self class niya. So, itong class na to, ito yung player. Now, pwede na natin din kunin ngayon yung game manager original player position. Ano yung original player position? Yung original. So, once na ma-trigger to, yun yung masaset sa kanya. Original position ng player natin. So, save natin yan. So, ayan, na-trigger natin siya ngayon. Babalik tayo sa stage natin. Okay? Sa stage natin, ayan, tile map, naka-child node lang si player. Tatawag tayo ngayon. Mag-add tayo ng child node. Hindi natin i-instantiate, mag-add tayo ng property sa kanya. At ang property na i-add natin ay si area 2D. Okay? Yan, area 2D. Now, kung mapapansin mo, may triangle pa rin dito dahil kailangan natin pang tumawag ng isang child node. Kailangan natin gumawa ng collision. Mamaya makikita niya, collision shape 2D. Ayan. So, gagawa tayo ng collision shape 2D, sabihin natin rectangular shape. So, itong rectangular shape na to, dito natin iti-trigger yung pag-reset nitong area na to. Okay? Paano natin iti-trigger yun? Okay. Una, gagawin natin, ayusin natin tong collision shape na to, punta sa 2D. Kung mapapansin mo, ito siya yung rectangle. Ilalagay natin yan dito sa baba ng stage. Yan. So, matitrigger siya dito. Oras na bumaba daw siya dyan sa stage na yan, itong character natin, matitrigger tong collision shape na to kahit nasan man siya. Oras na ito, tsung bumabang ganun, gagana tong collision shape 2D na to. So, isa-set natin muna itong mask player. Kung natandaan nyo kanina may mga physical properties tayo, di ba? So, dito sa collision shape 2D nito, or si player, ito, this one, yung collision niya, di siya 1, di ba? Dapat nasa 2 siya. Okay? Yan yung dapat inaano ni player. Now, gagawin naman natin dito, kay area 2D, siya yung magiging, paano ba? Parang mask trigger. Na pag may pumasok na layer 2 sa kanya, tatawagin. Parang magiging trigger siya or may mangyayaring event. Halimbawa, itong collision shape, yung ano nito kanina, di ba, nilagyan natin yung character body 2D niya ng layer 2 sa dito. So, oras na may layer 2 na pumasok dito sa mask 2 na to, may mati-trigger na code. Ganun yung mangyayari dyan. Okay? So, gagawin natin dito, mag-a-attach tayo ng script dito kay area 2D. Okay? So, kay area 2D natin siya i-attach. Okay? So, magkikreate lang tayo dito. Save muna natin. Now, anong script yung gagawin natin? Hahanapin natin ngayon kung ano yung pan-trigger. Yung mga pan-trigger, kalalasan, nakalagay dito sa node. O, nandito sa node na yan. So, click mo sa area 2D. Ayan yung mga pang-trigger na sinatawag ko. Okay? So, hahanapin natin dyan. So, mapapansin mo, meron dito on body entered. Ibig sabihin yan, ano, basahin niyo yung ano, magkakaroon ng signal pagka nagkaroon ng 2D na mag-enter or physical body 2D dito sa tile sa ano natin, sa area na to. So, pwede natin gamitin to. Okay? Saan natin i-attach? Dito. Connect natin. Ayan. So, kung magkakaroon daw ng trigger or mangyayaring trigger na yun, ano mga gagamitin natin? Kung matatandaan nyo sa game manager natin, meron tayong function na pang-reset. Ito yung magre-reset ng position ng player. And then automatically, do sa player function natin, na-set na natin yung original position tsaka kung sino si player. So, connect-connectado yung mga script natin. So, at pag tinawag, ang mangyayari, si player, babalik dun sa kanya original position. Now, dito kay area 2D na to, oras daw na may pumasok, tawagin lang natin to.
Okay? Save natin. Op, function, player. Ito, tatawagin natin si game.manager. Sorry. Yan. Kasi di ba sa game manager, siya yung kagandahan nito, global to eh. Kahit saan pwede mong tawagin. So, pe-play natin. Try natin ha, sana gumana. So, dapat pag nalaglag tayo ngayon, wee! Oo, di ba? Bumalik siya. Pa. Hop. So, actually, dapat mag-trigger doon game over. So, mamaya natin ayusin yan. So, ayan, meron na tayong game loop ngayon na pag nalaglag, babalik lang siya dun sa kanyang original position. So, useful to. Halimbawa, nag-trigger kayo. Halimbawa, dito pala yung end scene. Pwede ka kayo maglagay ng layer mask dito. Pag lumapit si player, mapupunta sa susunod na stage. So, ganun yung parang logic niya nung mask na yun. So, sana na-gets nyo. Okay? Okay. So, meron tayong sa laro natin, okay, yung loop niya. Ayusin natin yung pinaka-design ng laro kasi para magmukha siya ng isang tunay na laro na ginawa ng mga professional. Ayusin nga natin, clear natin, kailangan nakatapak yan. Okay. Kailangan natin ayusin yung background niya. So, para doon, dito sa stage natin, mag-add tayo ng child node. Hanapin natin si Parallax. Sino ba yun? Parallax background. This one. Yan. So, sa loob ng parallax background na yan, magkakaroon siya uli na another child node which is itong parallax layer natin. Itong layer, yung parallax layer na yan, yan yung mga mag-hold ng mga background pictures natin. Tulad nito. Yan, may mga background tayo dito sa ating assets folder. Sa nyo lang yung background. Okay? Then dito, make sure na click ka sa parallax layer, ha? At kung mapapansin mo yung pangalan ng mga background natin, meron 05, 04, 03, 02, 01. Ibig sabihin, 05 pinakamalapit, pinakamalayo sa 00. Yun lang naman yun. So dito, drag mo lang, make sure nasa 2D ka, drag mo lang siya, papunta doon sa ano natin, and then press control. Okay? Ayan, kung mapapansin mo si parallax layer, nagkaroon ng child node na sprite 2D. At ang gagawin natin dyan, i-off mo yung centered niya. And then, yung position niya, i-reset natin sa 00. Alright, sa parallax layer natin, sige, lagyan natin ng konting movement. Yung kasi ginagawa niyan eh, para magkakaroon ng semi 3D na pangyayari kung saan habang gumagalaw si player mo, medyo gumagalaw yung background. So, ayusin lang natin yung motion nito. Set mo to to 0. And then, siguro yung scale, gawin natin 0.8. Yan. So, habang gumagalaw siya, gumagalaw din tong parallax layer natin. Para mas makita niyo siya, mas ma-display. Kaya natin i-play. Ayan. Yan siya. Okay. Siguro, since siya yung pinaka main background natin, tanggalin natin ang movement. Hindi siya gumagalaw. Ayan. So, iba yung papagalawin natin. Huwag tayo dito. Parallax layer, 0, 0. Ayan, okay yan. Hindi siya gagalaw. Ayan lang, steady lang siya. Okay. So, siya yung pinakamalayong background. So, unti-untiin natin ngayon. Add ulit tayo ng panibagong parallax layer. For this time naman, itong si 0.4 ang gagamitin natin. So, make sure nakapili ka dito sa inad nating layer. Drag mo. Okay, edit natin to. Click mo yung sprite na na-create. This time, off mo yung centered. Alright? And then, i-reset natin sa 0 yung kanyang position. Now, this one, itong layer na to, papagalawin natin. Hindi unlike nung sa first background natin. So, set natin to as 0.8, pero hindi gagalaw yung y-axis niya. So, 0. Now, ito kasi natatapos yung image. So, kailangan natin magkaroon ng tinatawag ng image looping. So, kung ano yung width size nitong image na to, yun yung ilalagay mo sa mirroring. For this one, ang width size nito is 960. So, hindi siya natatapos yung image. So, magkakaroon ng image looping na mangyayari dyan. And then may movement. So, try natin i-play. Yan. Kung mapapansin mo, may movement na nangyayari. O, di ba? Unti-unti, nagkakaroon na ng buhay yung ating background. So, add uli natin yung panibagong parallax layer sa likod. Size 04, 03. Ayan. Ano ba tsura rito? Resolve. Control. Press control. Ayan. Kung isa-hold nyo nun, click mo lang. Off mo yung centered. Reset mo yung position. Sa parallax layer, lagyan natin ng konting bilis yung kanyang
movement. 0 to. Ginawa natin to 0.6 siguro, ganyan. Okay, so self-experimentation na lang kaya na maglagay ng Y movement. Then, lagyan ulit natin ng mirroring. 960 yung size kasi ng image. Try natin i-play ulit. Yan. So, kung mapapansin mo, parang may 3D effect na nangyayari dun sa likod. Gumagalaw din yung ating likod habang gumagalaw yung player natin. So, nagkakaroon ng ganda yung laro natin ngayon. Alright? Next naman, add ulit natin. Paganda na paganda yung laro natin. Add ulit tayo ng isa pang background. So, parallax layer ulit. 0.2. Okay. Add natin. Click, control, drag drop, makikreate. Same lang ulit. Off yung centered, reset position. Yung parallax layer 4, so 0.6 ginamit natin kanina doon. Kung medyo bilisan natin, lagyan natin 0.3. Okay? So, try natin i-play. Ano, di ba? So, mas malapit, mas mabilis yung movement mo. So, kayo mag-experiment kung anong gusto nyo para sa movement para mas maganda yung itsura ng animation nyo. Pero, as you can see, ang ganda na ng laro natin. Unti-unti siyang gumaganda. So, talagang assets ang nagdadala ng laro. So, let's add another layer ng parallax. So, pindi na yung background natin. 5 background image yung ginamit niya para mapaganda. However, for this one, kung mapapansin mo tong parallax layer na to, it's a sprite animation, animated sprite siya. So, hindi mo siya pwedeng control drag and drop. So, tayo mismo mag-instantiate ng child node nito. Sabihin natin animated sprite 2D. Oh, paso dito ka dapat. Yan. So, make sure na drinag nyo at child siya ng parallax layer 5 natin. Now, yung sprite frames na gagawa tayo. And then, default animation lang. Kunin natin ngayon yung ito, yung sa 01. So, saan nakalagay yan? Animations. Hindi yan. Lock pa natin sa asset. Ayan, background. Ito, 01. So, check natin yung background. As you can see, 4 na frames siya. So, iwawan mo to. Dapat 4 na frames. Then, select, add frames. So, sa option nito, click mo yung sprite frame ulit na wala yung animation tab. Yung autoplay natin. Okay? Kaya natin. So, may tubig, tsaka yung may apoy. Nakita niya. I-play. Try natin i-play to. Wait lang. Parallax layer. Kailangan gumagalaw din to. Set natin 0.8. Okay? So, mas malapit siya, mas kita siya kaysa sa mga puno. So, mas detailed yung background, mas malapit dapat siya. Tandaan niyo yan. So, 0.1. Pagalawin natin to. 0.2. Yan, ganyan. And then, mirroring. Lagyan natin ang mirroring. 960 ulit to. Yan. So, play natin. Oops, teka lang. Dahil, pangit na itsura. Tingnan natin, ba't gano'n ang itsura? Hindi ko siya na-center at hindi ko na-reset yung kanyang position. So, nakita nyo pangit niya ng position. Pero ngayon, okay na. Ayan siya. Diba ang angas? May waterfalls na doon. Okay. Ang angas ng background natin. Next is yung final background. Okay, so add ulit tayo ng isa pang parallax layer. Add child mode. At kung mapapansin nyo, isa uli siyang animation. So, animated sprite 2D na naman. So, animated sprite 2D sa loob niya. Lagyan natin uli ng sprite frame. Default, autoplay dapat. Piliin natin. Si 00, ito naman siya. Minus natin. Ayan, nice. So, 4 frames ulit. Select natin. So, ito yung pinakamalapit na parallax layer natin. So, ang settings nito ay punta muna tayo sa kanya sprite 2D. Tanggalin natin yung centered. At ibalik natin sa 00 yung rotation. Sorry. Balik tayo sa layer 6 ng parallax. Ito medyo ayusin natin to. Gagawin natin tong 0.8. Tapos ito naman 0.2. Make sure na naka-off to.
Yan, baka hindi nyo na-off yan. Tapos, ito kasi iba yung ah, scale niya, hindi siya 960. So, gayahin nyo kung ano ilalagay ko dito. So, mirroring niya, 945 over 745. Okay? Check natin. Parallax 06. Yan. Try natin i-play. O ha? Napakaangas na ating stage. So, mid-stage tayo. Medyo hindi ko lang gusto yung sabay silang gumagalaw ni Parallax Layer 5 dahil para silang 0.8. Gawin natin tong 0.7 or 65. Yan. Para medyo naiiwan yung isang background. Diba? Diba napakaangas. Sumukha siyang triple A game ngayon. Okay, ayusin natin. Dagdagan natin ng konti yung level natin para mas makita natin yung itsura ng ginagawa natin. So, add tayo ng tiles. Okay. Ground. Lagay tayo ng tiles. Ayan, medyo malaki yung ano natin. So, 4 tiles. Dito. Ayan. Pag-yan. Ayan. Try natin i-play ngayon kung ano yung itsura. Okay. Pwede bumaba. Kuwari may item. Looten. Nagle-level design na tayo ngayon. Kumari. Talon. 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 Kasi malaglag ka dito, di mo matatalon. Pero pwede dito. Okay, hindi rin kaya. Masyado ba mataas? Uy, nangyari. Yun lang. Masyado mataas. Babaan natin ng konti. So, lagyan na natin dito ng natin dito ng ano. Then this one siguro dapat ito ginamit natin. Yan. Sting. Okay. Okay. Para pag nalaglag, pwede, may chance pa rin yung character na baba, pwede baba, baba. So ito, hindi maabot, hindi maabot. Okay, so may platformer na tayo na napakaangas. Okay, so magdaan pa tayo ng konting details. So, platformer natin. Okay, let's add some extra chuchu sa ating game para mas maganda tignan. Puliduhin natin ang gawa natin. So, kung matatandaan nyo kanina sa tile map natin, dito sa tile map, meron tayong mga grass. So, ito, decorative items lang to na pwede nating idagdag. So, di ba, dito. Make sure na hindi matatamaan yung mismong tileset kung nakaibabaw siya. Okay, so mag-add tayo. Punta tayo sa tile map. Paint tayo nitong grass. Okay. So, paint natin. Mga ganyan. Para mas maganda tignan yung level natin. Ito yung grass. So, mas may konting effect. Ganyan ang variety. Ayan. So, kayo na bahala mag-design ng level nyo. Pero dyan muna tayo mag-aaral. And then, gagawa pa tayo ng isang parallax background para mas matindi. Lalagyan natin to ng konting particle effect yung mismo stage. So, gawa tayo ng child node. Lagyan natin ng parallax uli. No background hindi layer. So, loob ng parallax background na yan, kung mapapansin mo, naka-layer 100 siya. Kaya ko siya pinag-iwalay. Gusto ko kasi yung parallax na to, laging nasa unahan. So, gawin natin 100 yan para madi-display lahat ng ilalagay natin dito sa unahan. At tayo ng child node, parallax layer. At yung parallax layer na yan, may child node uli na animated 2D sprite. Okay? So, sa animated sprite 2D na yan, lagay tayo ng bagong frame. Okay, kunin natin yung sprite frame nito, yung particle, this one. Mapapansin mo, minus natin, it's a 4 frame na particle effect. So, highlight mo lang. Oops. Add natin.
Ayan, wala. To. Ayan. So, auto run, dapat naka-loop. Okay? So, magkakaroon ng particle effect habang naglalakad itong character natin. At habang inaano natin yun, dagdagan pa natin ng isa pang parallax layer. Ulitin na natin. Tagaday na natin. Maglagay pa tayo ng isang parallax layer. Dito naman lalagay natin siguro ay sunlight. Balik na tayo dito. Meron ako hindi na-edit pala. Tanggal natin tong centered tulad ng dati. And then yung movement ng parallax layer natin. ah Kasi particle to. So dapat mas mabilis yung movement niya. So I believe dapat ito ay iniisip ko lang. One, mas mataas sa 1. Sige, try natin 1.2 at 1.1. Kasi ayoko mawala siya dun sa screen. Alright? And then, yung mirroring natin, yung size ng image niya, para hindi na kita tumingin, 960 by 590 yung size niya. Para nagmi-mirror. This is applicable dun sa particle natin. Napunta tayo dito. Add naman tayo ng, hindi naman siya animated sprite 2D, so pwede nating i-drag and drop. I believe ito. Sunshine. Drag natin dito. Ayan. Yan mo lang siya. Make sure naka-center. Sunshine. And then offset. Centered off. Ayan. Like sa parallax layer niya. This one naman kasi hindi animated siya. So medyo bagalan natin yung paggalaw niya. Kasi hindi naman siya animated. So dito sa parallax layer natin, iset mo lang siya sa motion 0. Ayan, ganyan lang. And then nagmi-mirror siya. So dapat yung width lang ang mirror natin 920. Okay? So nilagyan natin ng grass, nilagyan natin ng extra particle. So kung play natin yan ngayon, ito na siya. Paangas. Di ba? Ayun, yung sunlight, nakikita nyo, na gumagalaw din. And then may particle effect pa. So it looks like a really professional game na. Parang bala na siya ng isang Nintendo Switch yung ginagawa natin ngayon. So nadala siya ng asset kahit sobrang basic lang ng code na nakalagay sa atin. Pero dinala siya ng asset. Ang gandang tignan. So paano pa pag nilagyan natin to ng mga coding, ba, papabarilin na natin o lalagyan natin ng kalaban. So, yun yung mga sunod natin gagawin. So, Alt F4 natin, okay, meron na tayo ng napakagandang stage, movement script, animation, medyo nabibitin pa ako ng konti dito sa ating script sa talon. So, medyo dagdagan pa natin ng konti. Okay. So, mag-add pa tayo ng konting finishing touches dito sa laro natin. Tulad ng pag tumalon siya, so kung medyo may konting animation pa kasi parang check natin. Parang nabibitin ako dun sa talon. So, let's add some animation. So, gagawa tayo dito ng panibagong scene. Gawa tayo ng Node 2D na scene. Oops, pero bakit dito ko na-create? Ayoko dito. Uh, Save nga natin. So, yan, yung scene. Node 2D. And then, ano ba magandang pangalan ito? Ito yung scene kung saan magko-contain ng ating visual effects ng pagtalon. Kasi meron tayo dito sa ating VFX ay yung jump up. Magagamit natin yun para sa pagtalon. So, pangalasan siguro natin ito na rename natin. Lagyan natin VFX underscore jump up. Ayan. Lalagyan ko to ng isang child node, yung animated na effect. Sa pag tumalon, lalabas ito. So, add tayo. Sprite trail. And then, i-add natin yung VFX na yun. So, sa assets, tayo sa VFX, yun mo yung jump up yan. Ilang frames to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 frames. Select natin lahat. Pero, i-ayusin natin offset na kailangan dito sa ilalim ng sa paa siya dapat ng player. Kasi kung ma-imagine niyo yung player natin, di ba? Dito siya naka-apak. So, dapat dito siya din siya mag-spawn. Okay, make sure na hindi siya naka-loop kasi kada talon lang siya taasan natin, gawin natin 15. So, try natin i-play niya. Ang ganda. Yan. So, yan yung magpe-play pag tumalon yung ating
character. So, gawa tayo ng script dito. Wait, bago natin palagawa ng script, gawa muna tayo ng folder kung saan. Kasi ano siya eh, scene. Gawa tayo ng folder dito para nating VFX. So, dito natin ilalagay lahat ng mga VFX na scene natin. So, save natin. Tayo sa game. Gusto na main, merong VFX. VFX, jump up the TCN. Okay, that's great. Tapos, lagyan natin siya ng script. Pero, ang papangalan ko sa script na to ay dito ko pala muna isa-save yung script. Sa script, sa katabi ng game manager. Pero connected siya dito sa jump Pero ang gagawin natin dito, ang pangalan ay VFX controller. Bakit ko ginawang controller? Para gumawa pa ako ng ibang VFX, ito na lang itatawagin ko. Kasi pare-parehas lang naman sila ng behavior kung paano mag-spawn ng VFX. Kasi itong mga VFX nito, pagka na-spawn, kailangan natin i-despawn. Kasi kung hindi mo siya i-despawn or i-clear or i-clear, may ipon yung resource dito. Kung naalala niyo doon sa tutorial 1 natin, yung unang Godogi na ginawa natin, yung pag naglalabas ng espada, yung may ipon siya, di ba? So, gagawin natin, kailangan natin i-queue free yung ah, animation na gagawin natin or yung sprites. So, ang gagawin natin dito, i-drag mo lang to. Oops, yan. Kadoble. Yan. So, already na yan. So, si animated sprite 2D, ang gagawin natin, oras na lumabas siya, so tawagin natin, oras na ma-instant shape, kung si BFX Jump, ipi-play natin itong si animated sprite 2D. Okay? Dot play. Pangalan si default. So, yan yung pangalan nung sa jump na, yung sa effects. Di ba? Tama ba? Animated sprite 2D and default. Ito yung magpi-play. Okay? Now, oras na mag-play naman siya, kailangan natin siya i-despawn. So, paano mangyayari yan? Dito sa function process, so hindi physics ang unahan natin, so process delta gagamitin natin. Wala tayo ng if statement. If animated sprite 2D dot is playing, so habang nagtitignan niya, kung nagpe-play pa rin daw ba to, ay natapos na, or hindi na siya nagpe-play, ang gagawin niya, tatanggalin niya yung uh, animation. So, paano nangyayari? Explain ko sa inyo ha. Pag tumalon ako, may spawn to, yung node na to si BFX Jump na naglalaman ng animated 2D. So, isang resource. Nag-generate siya ng resource. Pero oras na matapos daw mag-play, tatanggalin din niya sa laro to. Itong BFX Jump na yun. So, paano natin gagawin yan? So, save natin. Pupunta tayo ngayon kay player. Okay? Now, kay player, gagawa tayo dito ng function. Panibagong function. Ayun. Hindi ako makagawa. Yung function na nangyayari. Tayo dito. May script na play. Wait lang. Ano nangyayari? Ba't di ako makagawa? Nag-bug yata ang aking godo. Wait lang. So, yun na nga, no? Nawala tayo. Nag-lobat yung aking keyboard. Kaya pala hindi ko siya mapindot kanina. So, ito nga. Balik tayo sa ating gagawin. Gagawa tayo ng function saan i-spawn natin yung BFX scene dito. Yung ginawa natin BFX scene. So, gagawin natin ngayon dito is punta tayo sa baba. Natin function, play, sabihin natin jump up BFX. So, i-spawn natin pag tumalon siya. So, ano mangyayari doon? So, gawa tayo ng variable. So, ano natin, BFX to spawn. So, sino daw yung spawn natin na BFX? So, equals natin. So, gagawin natin dyan is tatawag tayo, gagamit tayo tinatawag na preload. Sino ang ilo-load natin or saan siya kukunin? Okay? So, hanapin natin yung scene kung saan natin ito, si BFX scene, kaya natin siya ginawang scene. Ito yung spawn natin. Okay? So, gagawin natin ngayon, once na ma-spawn siya, magkakaroon ng tinatawag nating VFX instance. So, itong VFX to spawn na to, gawin natin, instantiate yan. So, instantiate natin. Tatawagin niya to, lalabas yung animation. Kaso,
Hindi niya alam yung position, saan lalabas yung animation. Siyempre, kung nasan yung player natin, dun dapat lumabas yan. So, VFX instance that global position. So, kung saan, nandun yung player. So, global position lang din. Kasi nasa, ano tayo, script tayo ni player. So, kay player niya iti-trigger to. Kung nasan si player, dun niya ilalabas yung global position ng VFX or ng jump effect na yun. Tapos, kasi isa pang requirement para makapaglabas ka is kailangan nating mahanap kung saang root node lalabas yung position. So, ang gagawin natin dito, kukunin natin kung saang node nakalabas itong si player. So, gagawin lang natin get underscore 3 dot get underscore root okay, dot get underscore node. So, kung saang stage nandun si player. So, isa lang naman ang stage natin, si main. So, ang gagawin lang natin dito is i-ano natin, tatawagin natin si main. Okay, so once na matawag natin si main, sabihin natin, dot add child. Sinong i-add natin? Yung instance natin, ito. I-spawn niya to. Okay, save natin. So, scale lang yan lalabas. Siyempre, pag pumalong siya. So, dito natin siya idadagdag sa jump natin. So, ang gagawin natin ngayon dito, tatawagin natin to. Si BFX spawn. So, dito kay jump. So, after ma-press to, play. BFX jump. Try natin i-play. Oh, o di ba? Napakaangas. Pag tumatalon tayo, may BFX yung sa talon. Di ba? Lagyan din natin siguro ng BFX yung pagbagsak naman niya. Okay? Pagka nagla-landing. Para mas okay siya, mas kumpleto yung ginagawa natin. Okay? Okay. So, nagawa na natin yung sa animation. Kaso, nasayang eh. Medyo nasasayangan ako sa code nito. Kasi ito pwede natin to ulit-ulitin gamitin. So, copy natin to. Or cut natin yan. Kung natatandaan niyo, meron tayong game manager node kung saan global to na pwedeng tawagin. Pwede kasi natin dito tawagin yan. So, ang gusto kong matutuhan yung tinatawag nating code reusability. Okay, para siyang object-oriented programming style. Okay, so gagawin natin dito is magagawa tayo ng function na spawn BFX na tatanggap ng dalawang parameter. So, ang unang parameter na tatanggapin niya is yung BFX na gusto nating i-spawn. So, dapat meron to. Okay? Nagkaroon dapat to ng value. So, ang type niya is isang resource. Pag sinabi nating resource, isa siyang scene, maaari, or isang uri ng node 2D. So, depende. And then, syempre, position. Since 2D game to, ang requirement naman natin ng type niya is vector 2. Di ba? Pagka sinabi natin vector 2 is pang 2D. So, ang gagawin niya is itong spawn BFX na to, ipipaste natin yung code natin. So, ito yung BFX to spawn. Okay? Mamaya yan, magagamit natin yan. And then, imbes na global position, instantiate global position, ang gagawin natin dito is position lang. Okay. Yan. Save natin ngayon. So, tatawagin natin ito ngayong spawn VFX na to dito sa player natin. Ayan, VFX spawn. Okay? So, ang malapit dyan ngayon mga tol is hindi tayo mahihirapang mag-code. Bakit? Hindi tayo mahihirapang mag-code? Kasi ilalagay mo lang itong parameter na to. Oh. Ayan. Tapos, sino ba position ang tatargetin natin? Hindi yung global position ng player. Okay? Natin. Save natin. Oh, on VFX. So, hindi ko nalagay game manager. May nakakalimutan yan. Pero natin tawagin si game manager. Let's call. Oops. Unexpected. Yung pangalan nun? Hmm, yung ating function. Spawn VFX. Ba't nawala? Okay. So, game manager dot spawn VFX. So, tinawag yung function na to. Okay? Dinetail natin din sa game manager kung ano dapat yung mga kukunin. So, yung VFX to spawn, yung resource, and then yung position kung saan siya ilalabas. So, naging parang global code siya ngayon na global function na gagawin mo na lang, i-determine mo kung ano tatawagin mong VFX, tapos ilalabas niya kay player yon. So, pwede natin gawin ngayon yung isa pang VFX natin. So, tulad ng VFX jump, ito yung ginawa natin na to, VFX jump na to. Magawa ulit tayo ng isa pang scene. So, let's click ang ginagawa nito. So, I want a new scene.
Ang gagawin naman natin dito, ang pangalan siguro, ano ba magandang pangalan pagka ah, nag-land? Okay? Sabihin natin VFX land. So, pangalan natin itong VFX underscore land. Okay? And then, mag-add tayo dito ng child node. Alam naman ang i-add natin dito, animated sprite 2D. Kung saan, pag nag-landing, magpe-play itong sprite na to. Okay? Load natin. Default. Okay? Ah, default na lang ilagay natin. And then, tawagin natin yung VFX natin. Ito si land. Yan. Vector 1. Tapos kung ilang frame siya, yun natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oo. Mabas 8. Ito naman na lang. Yan siya. Oops, sorry. Yan. 10. 10 frames. Okay. Add natin. So, hindi siya dapat naglulup. Tulad ng ano. Hindi natin tong 15 frames per second. Tingnan nyo natin itsura. So, ayun yung VFX niya. Sabihin natin, kailangan sa head share mag-response. So, play natin. Ayan. Yan yung magpe-play pag nag-landing yung character natin. Now, pwede natin ngayon dito is lagyan na lang natin, i-attach na lang natin yung script. So, anong script yung i-attach natin? Kung matatandaan nyo, may ginawa tayong VFX controller, i-attach na lang natin yan. Di ba? Napakaangas, di na natin kailangan i-code. So, i-attach na natin. Uy, hindi mo attach. Wait. Ano yan dito? So, naka-attach yung script niya. VFX jump up. Balik tayo kay, kasi ginawa kong scene. Baka, wala. Wala yung ginawa kong scene. Okay, dito natin. Gawa tayo ng bagong scene. Wala yun. Wala natin VFX underscore land. Save na nga natin. So, VFX para yun, VFX land.c. Okay? Yun yung gagayahin yung mga pagkakamali ko na yun. So, add child node, animated sprite 2D. Ay, naku, umulit tayo. Sprite. Sensya na, prompt itong coding natin. Si land. Okay. 10 frames or 9, I believe. And 10 frames, clean mo lahat. Add 10 frames. Ano niya? Try dito sa animation. Yung mo 15. Yun ang loop. Yan. Yun siya. Save natin. Okay. Dito kay BFX LAN. Mag-attach tayo ng script. Dapat yung ginawa nating script kanina. BFX controller. Load. Yan. Save. Yan. Nice na. So, nagamit natin yung controller script natin kay VFX LAN. So, paano natin i-spawn si VFX jump? Ganoon na lang din natin i-spawn si LAN. So, pwede may copy to. Ganyan kabilis. Playland VFX. Pero, ang tatawagin natin ditong VFX ay, ano makikita nyo, slash, shit, yan, dot ESCN. Save. Yan. So, mapiplay na. Kailangan na natin tawagin tong function na to. So, kailangan natin malaman kung kailan siya nasa lupa. So, gawa tayo ng constant dito. Yan is airborne. Set natin siya as default as false. Okay. So, kailan natin siya malalaman na nasa lumulutang yung karakter natin. So, kailangan nating malaman yun kung kailan siya lumulutang. Okay? So, ang gagawin natin dito is, ano ba? Tingnan natin dito sa okay, dito. So, is on floors. Okay? Uh, basta pag nasa lupa siya is on floor, automatically, ito is airborne natin. Set natin equals true. Okay? Basta nasa lupa siya. Pero oras, okay? Oras na tumalon siya. Or, ano ba? Tipin natin. Kahit ba ko ito? Sige. Ano ba to? Is airborne. Okay. Pwede tayo gumamit dito ng else if. Okay. Else if. Ah, check nyo kung is airborne. Kung airborne daw siya,
last spray ay true. So, gagawin natin is, ifo-false natin dito. Ano nga, i-play natin yung VFX. Paano i-play? Tignan mo play ng VFX and it's airborne. Kung wala siya sa lupa, parang ganun lang kung wala siya sa lupa, ibig sabihin, lumulutang siya. Okay? Yun lang naman yung nakalagay dito eh. So, kung nasa lupa siya, then gravity times delta. Okay, wait lang. Constant. Dapat yata bar. Bar lang pala to. Constant yan. Yan. So, kung nasa lupa siya, airborne is true. Kung wala siya sa lupa, airborne is false. Tapos ipi-play mo tong land VFX. Tingnan natin. Ano mangyayari? Try natin. Oh. Kita ba? Talon, bagsak. Talon, bagsak. Napakaangas. Okay. Medyo, hindi ko lang gusto yung position. Pag bumagsak, edit lang natin siguro dito kay VFX Land. Ba't ganun? Parang hindi siya sa paa bumabagsak. Ayun, kaya pala. Parang hindi pala sa paa bumabagsak. Ayan, taas natin ng konti. Baka kasi nasa pinakababa ng ano. Ayan. Make sure na kapantay ng paa. Yan, kaya pala eh. Hindi maayos sa animation. So, tingnan natin. Yeah. Bong, tumatalon. Hindi yung VFX. O, diba? Napakayabang. So, sobrang konting detail pero grabe yung epekto. Grabe yung tinataas sa quality ng laro. Alright? So, madami na tayo na ilagay dito sa laro natin. Okay. So, ano pa ba pwede natin ilagay?